Magandang hapon sa ating lahat, mga Palawenyo, sa mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya? Samahan po ninyo ako, mga kababayan ko, sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Walang personalan po. Trabaho lang po tayo ho. Na makakasama niyo ako, Don Robert Ramiro, na maghatid sa inyo ng mga balita at komentaryo. Paalala sa lahat ng mga kababayan natin nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Ang headlines po natin ngayon, araw ng Miyerkules, Petsa 3 ng buwan ng Hunyo 2026. So, ang headline po natin ay dismayado ang miyembro ng minority dahil sa nag-absent ang mga miyembro ng majority na ngayon ho ang pinag-uusapan sa social media, Bawat palalait na sumaho. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. But we Tuloy ho tayo, mga kababayan. Ito ho, dahil nga ho binabatikos, pinupuna ng minority bloc ng Senado, maging ng ilang mga netizen ho natin. Mababasa ho ninyo sa iba't ibang platform of communication, ang pagliban ho ng mga senador na kabilang sa majority bloc. Ito ho, meron hong pasabi ang Senate President tungkol ho dito. Ito ho, babasahin ho natin sapagkat ito po ay open letter to the Senate President Alan Peter Cayetano. Ito, hindi ho attendance ang issue ng kanilang pagliban. Hindi ho attendance issue lang ang nangyayari sa Senado. Ito ho ay constitutional duty. Okay. Mr. Senate President, Article 6, Section 16, Series page 5 of the 1987 Constitution is clear na sinasabing neither house during the sessions of the Congress shall, without the consent of the other, adjourn for more than 3 days. 3 araw ho. Pangatlong araw nila ngayon ito bukas pang-apat na, labag na ho yun. 3 days nor to any other place than that in which the two houses shall be sitting. Ito ibig sabihin ho niyan sa salitang sa wikang Pilipino. Mahirap kasi ito mag-i-English tayo rin Habang nakasesyon ang Congress, hindi pwedeng basta huminto ang Senado ng lampas 3 araw na walang consent ang House. Hindi simpleng abiso, hindi simpleng courtesy, consent
ang hinihingi ng konstitusyon. Ito ho ay pinuno kaagad ni na Senador yung Tulfo Brothers, Senador Erwin at saka Rafi Tulfo. Kasama ho itong yung Bukidnon, taga Bukidnon hong senador, si Migs Zubiri ng Minority Bloc. Ito, tuloy ho natin. Kung formal adjournment ang ginagawa, may constitutional limit. Formal na adjournment. Ito hindi ba formal ito? Kung walang quorum dahil ayaw pumasok ng mga senador, may constitutional remedy. Under Article 6, Section 16, page 2, a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members. Na ang ibig hong sabihin mga kababayan ko ay hindi pwedeng gawing hostage ang Senado ng mga taong ayaw humarap sa trabaho. Hindi pwedeng gamitin ang absence, walkout, boycott, or quorum games para pigilan ang trabaho ng bayan habang nakasession pa ang Congress or Senate. O hindi ba? Bilang Senate President, kayo ay bilang Senate President, kayo ay merong pinakamabigat na tungkuling sisiguraduhin na hindi ginagawang laruan ang Senado. Nangyari kasi, boycott, ano ba yun? May boycott, merong walkout. Hindi pwedeng ang rules ay matapang lang kapag laban sa kalaban. O sigawan na dito ha. Kita ho ninyo yan. At yung mga statement ho ninyo sa media na pinatos ng mainstream media ho. Hindi pwedeng ang rules ay matapang lang kapag laban sa kalaban pero tahimik kapag sariling kampo na ang nawawala. Ito may ibig sabihin Okay. Hindi pwedeng selective ang disiplina. Ibig sabihin pagka doon sa kabila, pwedeng disiplina yung kabila, hindi. At hindi pwedeng ang konstitusyon o saligang batas ay binubuklat lamang kapag pabor sa kanila. May mga patama na ho din Sino ho ang pinapatamaan ho din umpisa na ha. May mga batas na nakabinbin. May nagsasabi ho dyan. Mamaya babasahin ho natin. Bibigyan ho natin ng puntos. May mga batas na nakabinbin. May mga tungkuling dapat nagampanan. May sweldong galing sa buwis. May kapangyarihang hiniram lamang sa taong bayan. Yan ho ang sustansya ng ating pagtalakay ngayon ho dito ngayong hapong ito. Ang Senado ay hindi pwede na private club, pribadong samahan ng mga makapangyarihan. Hindi rin ito tambayan na pupuntahan lang kapag maluwag o convenient o karuwagan. At hindi rin ito lugar kung saan ang rules o yung mga pulisiya o batas ay susundin lang kapag pabor sa kampo nila. Ibig sabihin, mayroong nagkakaroon ng division ho dito. Kung ordinaryong manggagawa bawal mag-awol, mas lalong bawal sa senador na binabayaran ng taong bayan
at sinusumpa ang susunod sa saligang batas o konstitusyon. Kasi ang Senado hindi ho natin ho, ang Senado hindi ho yan minamana. Hindi kagaya ho yan ng lupa na minaari-arian, ano ho. Ang Senado ay hindi mana, hindi rin entitlement. Ha? Hindi family business. Ito ho ay public office. Yan ho. Kapag ang mismong Senado na ang natutong magtago sa trabaho, hindi na ordinaryong absence ang tawag ho diyan, pambabastos. Pambabastos na yan sa taong bayan. Dito tayo sa binabastos ng taong bayan. Kasama ho ako yun sa nababastusan. Kabilang ho ako sa taong bayan. Bakit ho may pa-walk out pa kayo? Kung alam pala ninyo na ito ho ay pambabastos, hayagang binabastos nyo ang taong bayan nyo, nagluklok sa inyong mga posisyon ho dyan sa Senado. Hindi lang ho kayo nambabastos, nagnanakaw pa nga eh. Hindi ho ba? Meron ho, ilan dyan ho, papangalanan ho uli natin yung mga magnanakaw. Yung merong mga insertions. May nakulong lang yung isa na hindi pa na iniimbestiga, no? Meron hong 406 billion ba yun na insertions? Na yun ho wala hong consent yung ikinulong, pero sinampahan pa rin ang kaso dahil yan po ay bahagi ng demolition job. Ito ho yung mga puna at mga palusot sa mga kalaban dahil hindi sumipot ang mga majority senators sa sesyon noong Lunes, Martes. Ngayon ho ay Miyerkules na, wala pa rin ho. Wala pa. Ito bukas. Bukas ho sila papasok. Dahil yung pangatlong araw, gaya ng binasa ho natin, na hindi ho lalagpas sa 3 araw. Kung sila man ho ay absent, huwag ho maglumampas sa 3 araw. Sapagkat yun ho ay constitutional duty ho nila. Ito, pangatlong araw ngayon, bukas ay Huwebes. Alam nyo na. Sino ngayon ang pipihit ang puwit? Sapagkat Blue Ribbon Committee ang bubulaga sa inyo. Present ho yan, ang majority. Senador Erwin Tulfo, Senador Rafi Tulfo, Senador Migs Subiri, bukas ho. Bukas alas 10 magsisimula ang Blue Ribbon Committee. Marami hong iimbitahan ho dyan. Kasi ho nang umabot na maghapon. Masaya. Masaya. Makakatawa, makakangiti ang taong bayan kapag nangyaring iyon. Sapagkat nung una ay talaga namang inimbitahan yung 18 mga dating Philippine Marines. Pagkatapos biglang binawi. Nag-react si Attorney Levy Baligod. Ay nangamba siya sa nagiging aksyon. Baka niya ito ibang klase na itong nangyayari sa ating bansa. Pero strategy ho yun. Saywar. Babalik ko sila bukas. Dadalo. Tuwan-tuwa na sana.
Nasaywar kayo sandali. Ha? Okay. Oh, eto. Oh, ito. Ito na ang inyong puna at mga palusot dahil hindi nga sumipot yung mga majority senators. So, para ho dyan, bukas ho sila ay kompleto na. Makukumpleto ho sila bukas. Kaya ho sila hindi po nagsipasok mula Lunes dahil inaresto si Senador Jinggoy. Martes hindi na sila pumasok pero nagpaabiso na ho. Si SP Cayetano suspended muna ang session diyan sa plenary. Sapagkat meron hong iniiwasan sapagkat nagtatangka talaga kayo. Ano hong pinagtatangkan ho ninyo? Para ho kayong mang-aagaw ng candy sa inyong mga kalaro. Hindi ho ba? Nagtatangkang mang-aagaw. Mang-aagaw na naman. Ano ho? Aagawin ninyo? Yung leadership ho dyan sa Senado para ho mabura. Huwag nang matuloy yung Blue Ribbon Committee sapagkat iikot ang tumbong ninyo diyan kapag ito'y nasimulan na at isa-isa na kayong ipatawag para sagutin ang mga aligasyon na humawak doon ho sa tangkay ng mga maleta. Medyo makukonswelo kami dyan, yung mga taong bayan, magkaroon ng konting konswelo. Hindi pa hulubos yung konswelo ho ng taong bayan. Ito ang mga palusot. Babasa ho tayo ito ho. Ito ho ang sinabi ho sa social media ni Senador Rapi Tulfo na ang hindi pagpasok ng Senate majority members sa sesyon ng Senado kahapon ho ay nagbunga ho ng kanyang matapang na puna na di umano itong si Senate President Alan Peter Cayetano ay sa Facebook Live na lamang anya ang inaatupag na rin. Hindi ho ba SP, APC, anong APC? Alan Peter Cayetano po. Di ba nagpadala ka naman ng di ba? May nag-abiso ka na wala muna, suspendido muna. Kaya may karapatan ka mag-FB Live. Ano hong dahilan kung bakit ka nag-FB Live? Para sagutin ho yung mga paratang sa iyo nung mga puna ng Tulfo Brothers. Alamin ho natin kung bakit ho. Bakit ho sila matatapang talaga ngayon at naghahamon. Ito. Ang sabi ay masakit ho niyan imbis na pumasok siya rito. Sinong pinatutungkulan? Si SP Cayetano. Sa Facebook siya pumapasok. Papihira naman. Meron nang abiso Tapos idadahil pa yung pagpi-Facebook live nung tao. Walang pasok kasi suspendido nga ho. Kaya pwede naman siya mag-Facebook. Hindi ba? Pero hindi ho katanggap-tanggap sa kanila sapagkat hindi ho pabor. Hindi ho yung pabor sa kanila ho. Yung pagpi-Facebook live ni Senador at Senate President Alan Peter Cayetano. Ito pa. Ito si Utol. Kanina si Senador Erwin. Ito si Utol naman. Hindi pa na mali Mamali-mali ka talaga Don Robert anak ng baka aga.
Magmula kaninang umaga, ngayon hapon na eh. Pamali-mali ka pa eh. Marami kang mali nakikita ko sa ano, yung slip of the tongue mo eh. Eto sabi ko, yun yung sabi kanina ni Senador Rapito. Ito naman, si Senador Erwin naman. Ang sabi niya, tatalbog ang palakol sa mukha ni SP Cayetano dahil sa kapal ng mukha nito. Senador Erwin, makinis sa tingin ko diyan sa TV, makinis naman yung mukha nito eh. Si Senador Alan Peter kahit pogi ito eh. Hindi naman ito minero o kaya yan magsasaka talaga naman o kaya nagbubungkal ng lupa na yung balat tumitigas, mayroon nagkakakalyo na. Ito hindi talagang makinis. Kaya imposible namang tatalbog. Sobra naman yung panlalait mo. Ikaw kaya mas makinis pa nga yata yung mukha ni Senador Alan kaysa sa iyo At mas pugi pa sa iyo yun. Sabi nga ni Senador Lacson kay kay Senador Marcos, mas pugi ako ron. Di ba? Sino mas pogi sa inyong dalawa? Sige no. Senador Erwin at sinong mas pogi sa inyong dalawa ni Senador SP Cayetano? Mas mabuti pa nga itong si Senador Rabi Tulfo nagbabayad yun ng halos kalahating milyon sa chiching niya Okay. Hindi ba pogi naman si SP Cayetano? Ay nako. Ang sabi mag-vlogger ka na lang kaya. Sinundan yung sabi ni Utol si Utol Rapi sinundan yung kanyang linyada mag-vlogger ka na lang, mag-FB live ka na lang. Sabi naman ni Utol Erwin, mag-vlogger ka na lang kaya talaga naman. Imbis na di umano'y pumasok o kaya physical na dumalo sa session sa Senado, nagbablogger ho kayo. Nagbablogger ho daw kayo Miss SP Cayetano. Mamaya, may sagot ho dyan si SP Cayetano. Pinagre-resign mo pa Senador Erwin Tulfo. Sabi mo, mag-resign ka na nga dyan SP Cayetano. At iba pang mga kasamang miyembro ng majority dahil hindi di umuno totoong pagganap ninyo sa inyong tungkulin na pamunuan ang Senado. Ang ibig sabihin salita namin mga reporter sa mga police beat na tutulog kayo sa pansitan. Tutulog sa pansitan. Okay. Pero alalahanin mo Senador Erwin, meron ho kayong 7.3 billion na infrastructure allocation na natanggap mula dyan sa DPWH. Yun ba kaya? Isa ba ito sa dahilan na gusto ninyong pagtatakpan? Eto, babasahan ka natin. Ito hong buwelta ito sa iyo, Senador Erwin. Kasi dapat nanahimik na lang kayo para hindi yun maungkat yung inyong baho masyado kayong madaldal talkative. Ito. Kung paano labardahin si Senador Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at saka si dating Senador Trillanes. Mga kakabalang mukha ninyo. Parang nakikita ko yun sa TV at saka doon sa radyo na doon sa programa na yung isumbong mo kay Tulfo. Ito Binatikos ni Erwin Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano matapos hindi natuloy ang sesyon ng Senados dito sa magkasunod na araw Lunes.
Martes. Ngayon ho, pangatlo, Miyerkules. Bukas, BRC ho tayo. Sorry po, pardon my friends ho. Pardon my friends. Pero ang sinasabi ko sa sobrang kapal ng mukha ho, mukha nino ni SP Cayetano, ayaw niyang mag-attend 2 araw na. Ang nagsasaper po ay yung taong bayan. That is the problem here. Gitpan ni Senador Erwin. At nanawagan si Senador Erwin kay Cayetano na pumasok na sa Miyerkules pero hindi. Bukas pa daw Bakit ba inaapuran yung pumasok kay Miyerkules? Kasi nga may plano kayo para masawata yung pagdinig bukas. Meron ho kayong strategy. Baka nahuli yung strategy ho ninyo. SP Cayetano. Ito ho talagang matinding apila talagang kumbaga agad-agaran. Ura-urada. Talagang nagmamadali. Kaya anong sabi? SP Cayetano, parang awa mo na. Wow. SP Cayetano, parang awa mo na. Hindi na tatalbog sa iyo sa mukha mo yung palakol? Hindi ka natatabla ng palakol sa mukha? Ito yung panlalait sa iyo. Pugi ka pa naman, SP Cayetano. Hindi ho ako healer sa inyo. Hindi man ako pogi. Pogi ako sa mata ng misis ko. Parang awa mo na, SP. Pumasok ka na bukas. Ngayon ho yan. 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon ho tayo ng bilang o quorum. Yun. Eto pa ha. ang tanong ho dyan, mga kababayan ko, Senator Erwin, idol ko ito Kaso, nag-iba na. Iba ng idol ko ngayon. Si Trillanes yata. Kasi ang galing nito si Trillanes Ang husay nito mantakin mong negosyador yan Nagbabackdoor pa yan panahon ni Enrile maasahan, palibhasa ka military to. Etong sina Erwin at saka si Rapi, hindi mga broadcaster to, mga journalist ito, hindi naman ito mga kumbatan. ang matapang ho dito sa kanila yung kanilang mabunganga lalo't away ng mag-asawa, mag-away ng magnobya, mga away ng OFW. Diyan ho yan matatapang. Eto, nasaan na ho ba yun? Na meron hong 7.3. Meron ho dito 7.3 na bilyon. Dinudukot ako Lali na yung listahan. 7.3 billion. Former representative nung CIS party list ito si former representative Erwin Tulfo. Total, nagkakalkalan din lang naman kayo. Kinakalkal nyo mga nakaraan ninyo. Eto ho, nabawian ho kayo rito binabawian kayo ngayon Eto, former representative Erwin Tulfo ng CIS party list nakatanggap ng 7.3 billion infrastructure allocation bukod pa doon sa 6 na medium size na maleta. Sino kaya ang makapalang mukha dito? Si SP Cayetano o si Erwin Tulfo? Sino kaya hindi tatalpan dito ng palakol sa mukha? Si Erwin Tulfo o si Cayetano? Ay,
Nako, banahan tayo ng puting. Ha? Eto ha, ang CIS party list na kilala sa malapit na ugnayan nito kay Senador Erwin Tulfo bilang dating kinatawan at pangunahing mukha ng grupo ay naiuulat na nakatanggap ng 7.3 bilyong alokasyon sa infrastruktura sa ilalim ng Department of Public Works and Highways para sa fiscal year 2025. Senador, binabawian ka dito, binabasa. Ang hirap kasi sa inyo, dapat tumahimik na lang kayo para hindi maungkat ito eh. Ayan ho ang nagiging bunga ng nagiging talkative. Sa bagay, lisensyado ho naman tayo o kayo, dahil nasa media ho tayo, may lisensya ho. Oh, hindi ho ba? Lisensya yan. Yan ang binunga na kumbaga sa traffic. Oh, dahil lumabag kayo, masyado kayong brusko dyan sa lansangan. Yun, nag-violate na kayo, hinuli kayong traffic enforcer. Nahuli tuloy na meron pala pa kayo. Ay, nako. Ang dami nyo na palang huli. Eto, nahuli kayo. Eto ho. Naging sentro ho ng pansin ang usap-usapan sa internet. Hindi lang ho ito ho sa social media, hindi lang ho sa TV, radyo. Naging sentro ho kayo eh. Ibig sabihin, center of attraction. Kumbaga kayo ho ang bida rito. Sino ang kontrabida ho dito? Si Senate President Alan Peter Cayetano. Yun ho ang kontrabida. Kayo ho ang bida eh. Ngayon ho ay naging sentro ng pansin ang usap-usapan sa internet ang partikular na pundong ito dahil nga sa napakalaking halaga para isang party list organization. Tuloy natin ha. Dahil dito pumapangalawa ang ACT Act CIS kaysa sa Tingog Party List. Kanino ba yan Tingog? Party list ho yan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yung Tingog Party List na dyan ho ay talagang ngumangaw-ngaw. Yung kanilang party list representative dyan na walang iba kundi si Jude Asidre. Malaki ho pala eh. Pumapangalawa pala ito kay Jude Asidre. Kaya pala ito panay ng panay itong tahol itong si Representative Jude Asidre ng Tingog Party List. Ito ho ay pinamunuan ni Representative Yeda. Dalawa ho pala sila dito eh. Representative Yeda Marie Romualdez na may 8.72 billion. 8.72 kaya dito sa Tingog, sa CIS naman ay 7.3. Pumapangalawa ho Senador Erwin. At naungusan ang Ako Bicol Party List na pinamumunuan naman ni nag-resign na congressman na si Saldico na meron hong total na 6.81 billion. First place, first honor, second honor, third honor. Nakupo ho ninyo eh. Yun ho mga barker, yung mga tahulero. Ito ho. Yun. Nabawi ang kayo ho dito. Kayo ho rin ang may gawa ho nito eh. Kung hindi sana kayo, o di masyado kayong maingay, hindi sana siguro lumabas ito. Ang paglabas ng mga multibilyong pisong DPWH line item allocation na ito ay nagbunsod ng malawakang debate sa bansa. Ito ho ay pinagdidebatehan ho.
Isa-isa ho kayo. Bukas ho, baka babanggit ito eh. Aantabayan na ho namin yan. Sisigundahan natin. Ay, awan ko lang. Ganado pa naman ho ako ngayon. Di kada nung Lunes eh. Matamlay ako eh. Kinwestiyon ng mamamayan kung bakit ang mga party list na ayon sa batas ay dapat kumakatawan sa mga marginalized sector at hindi sa mga partikular na distrito o rehiyon ay binibigyan ng bilyong-bilyong pondo para sa mga lokal na infrastruktura. Dapat dito ang DPWH. Bakit ho napunta ko sa inyo? Sino ho bang may kumpas nito? Sino ho bang may pakana dito? Sino ho ba ang may imprimatur ho dito? Eto, sa kabila ng kanyang malalim na ugnayan sa CIS, nagpahayag ng matapang na sentimiento si Senador Erwin Tulfo laban sa mga budget insertion at katiwalian sa DPWH mula nang maupo siya sa Senado. Senadora rin sa Hontiveros. isa kayo sa tinamaan ng balaraw nitong si Senador Erwin Tulfo. Yun anyang merong mga diyan sa DP na merong mga pidap. Bigay nyo na lang sa DPWH. Meron din pala siya. para yung tae na tinapon mo bumalik sa iyo. Sa mga deliberasyon para sa pambansang budget, mga kababayan ko, mariing hiniling ni Senador Tulfo, Erwin Tulfo, ang garantiya na walang pork barrel. Puro kayo mga kasi sinungaling kayo mga. At walang puwang para sa mga illegal na kickback ang ipapasang pondo ng gobyerno. Naninungkit kung ba't ako sa pagbasa nitong bullshit na ito eh. Nilagdaan. May imprimatur ka pa pala dito eh. Nilagdaan. May lagda ka pa, may signature ka pa pala dito, Senador Erwin. Ang partial report ng Senate Blue Ribbon. Ilan ba kayo ang meron mga imprimatur dito, Siyam? Ukol sa kontrobersya sa flood control, gayon pa man naghain siya ng reserbasyon at isinulong na magkaroon ng independenteng investigative body mula sa akademya at mga retiradong hukom upang matiyak na walang sisinuhin at sasalbahiing politiko sa investigasyon. Ito, ang galing. Ang galing. Di ba? Ang galing. Dito. Dito natin. Bigyan namin kayo ng ang galing-galing Eto, bigyan namin kayo ng ang galing-galing. Para yan ang galing. Galing yung matanggap, kami ang naghihirap. Nung nabot tayo, kanyang palusot na ang mga gago. Nahuhuli na ang iba, itinuro ang kasabwatyo. Magtuturuan na talaga yan. Sigurado. Tuloy ho tayo. Medyo masaya itong talakayan natin, mga kababayan ko, no? Tuloy ho natin. Ang pagkakabanggit ho dito ang pagkakabanggit ay dapat na matiyak na walang sisinuhin o sasalbahiing politiko sa investigasyon. Gayon din naman, nagpahayag ho ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos Jr. na ilabas yung katotohanan. Eto na. Eto.
Meron hong pahayag ho dito si si attorney, attorney ng mga Brave 18 na ex-Marines. Si attorney. Brave 18 na may hawak ho niyan. Si attorney Levy Baligon. Eto sabi ho, mga kababayan, dito natin makikita kung ano ang pinagdadaanan ngayon ng naiiwang institusyon na nagpupumilit na maging independyente. Dati ayaw. O gawin natin gusto na, sabi ni o kasi di maging independent, i-divide natin yung Senado. Walang pumayag, ngayon. Naiba ang ihip ng hangin. Para pala mga batang naglalaro ito sa lansangan ito ang tinutukoy ho nito ni attorney Levy Baligon. Yun hong diyan ho yung mga anti-corruption lawyer na kailangan ho ay maimbestigahan ng mga busisi. Sapagkat ho, yung investigasyon ho dyan sa flood control, kahapon ho ay natanggap po nila yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kahapon ho, John 3. Para ho sa investigasyon kaugnay sa mga mali-maletang ninakaw na pera sa kabanang bayan. Pero ho, binawi ho yung kagabi. Yung imbitasyon, wag mo na, suspindi mo na. Wag binawi ho yung yung imbitasyon na dadalo. Isa sa bahagi ng mga saywar ho to sa tingin ko doon sa sulat ni Senadora Pia Cayetano ang sa Blue Ribbon Committee na hindi daw muna at patutuloy na paduluhin yung 18 dating Marines. Nabahala ho dito si Attorney Baligon pero nung kinagabihan June 4 na ho ibig sabihin lagpas na alauna. Alauna na o kalay alas 12 ng mag-uumaga. June 4. Ito ho ay itutuloy na ho ang investigasyon yung pag-imbita ho dito sa mga dating marino ho na nag-deliver ng mali-malitang pera sa mga sikat o sa mga bida na mga personalidad ng mga empleyado ng gobyerno. Eto na. Mahaba na rin pa rin malapit naman tayo matapos Baka mamaya ma-chap-chap naman itong ating pagka tayo lumagpas dito sa ating Inihayag ho ni Attorney Baligon ang kanyang pag-aalala na humihina na umano ang kalayaan ng Senado bilang isang institusyon. Mula ho nung bawiin ho yung imbitasyon sapagkat meron daw di umunong nabalitaan na merong kumpas ang ehekutibo, ang Malacanang, na huwag padaluhin itong mga marino na ito, yung dating mga sundalo. Na ayon sa kanya, ang pagbawi sa imbitasyon para sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ay palatandaan na may puwersang naispigilan ang investigasyon sa umunoy malawakang katiwalian sa gobyerno. Kaya nga ho hindi sila nagsipasok Ito ho ang pinakasentro Ito ang bubuligligin ho. Kaya hindi ho sila pumasok kahapon at ngayon. Ito ho talaga ang punto rito Para iyon hong marami na hong naimbitahan. Meron na ho tayong mga listahan kung sino-sino. Diyan ho sa DPWH. Yung mga kontraktor may imbitahan. Nandyan ho, may mga listahan na ho. Sinabi ho rin ni attorney
na ang paghina ng majority bloc sa Senado ay maaring magbigay ng mas malaking impluensya sa ehekutibong sangay ng pamahalaan, bagay na sa kanyang pananaw ay maaring makakaapekto sa balance sa balanse ng kapangyarihan ng isang demokrasya. Meron hong separation of powers. Yung ehekutibo at legislatura. Co-equal branch. Hindi ho po pwedeng pakialaman ho yan ng Malacanang kung ano ho ang desisyon ng Senado. Pero ngayon ho, pwede na. Pag inutos ng Malacanang kagaya ng nangyari dyan ho sa Senado, hulihin dyan sa loob. Si Bato, utos ng Malacanang. Takbo si NBI, takbo. Punta kayo doon, maaga pa. Hindi na huli. Nung hindi mahuli, inalam, bakit do? Ba nangyari dito, Mr. President? Bakit to may mga NBI dito? Wala ho. Wala hong utos na huliin si Bato. Tapos sasabihin niya, Director Matibag, i-withdraw mo na yung mga tao mo dyan, papalikin mo na dito. Ganon ho ngayon eh. Lukuhan eh. Hindi lang lukuhan, bastusan. Dahil law breaker, law enforcer. Law breaker alak ng baka. Ito ho, kahapon. Si Senador Estrada ho, si Senador Villanueva, si Senador Escudero at Senador Marcoleta, matapos nga hong maaresto itong si Senador Jinggoy, isusunod daw yung tatlo eh. Isusunod ho. Eto na, klarong-klaro daw ngayon na kung sino ang mga ayaw sa investigasyon. Diyan ho sa trilyones na pinagnanakaw sa kaban ng bayan ay takot na sila ngayon. Lalong-lalo na kapag ito ho ay sinabi ni Adrian Bersamin, Amina Pangandaman, na ang Brave at ng Brave, yung 18 dating mga Philippine Marines ay sigurado na ikot ang tumbong ng mga ito. Kaya nga ho, wala hong tigil sa wala hong tigil sa katatahol itong mga tinamaan ng yung mga Dimalita. Itong si Senador Mig Zubiri, trilyon din ho ang nito sa Bukidnon. Kaya din ho yan ikaw tahol na tahol. Itong yung taga Bukidnon, si Alonto Adjong, tahol din ho ng tahol yan, meron din ho yan. Kayo ho ay nabubulgar na. Nabubulgar na ho kayo dito sa social media. Mabuti na at merong social media. Nadi-discover ho ang inyong kabuktutan. Magtatago pa ba kayo rito? Sige nga. Meron tayong 10 minutes na lang, 11 minutes. Eto. Babawi ako sa natatawa ako dito sa mga tahulero dito. Tahol lang tahol, yun pala. Ang kanilang tinatawlan, kung baka may tao dyan. Meron kami dito, tinatago. Lumayas kayo dyan. Pag ayaw kayong lumayas, kaming halili dyan. Kaming halili dyan sa Senado. Meron kami tinatago dito, mabubulgar eh.
paano yan pag naimbestigahan kayo? Papasok, sabagay, yung iba, kampante. Kampante, andyan naman si Sir Boying Diyan sa ombudsman. Kung sa ombudsman kayo dadalhin, kung sa Sandigan, sa Sandigan bayan kayo, i-influensyahan na naman yan ni Sir Boying. Yung Sandigan, ganun ho ba mangyayari? Kung paano na i-influensyahan ni Sir Boying yung NBI, yung Philippine National Police, yung Senado siya na nga ho nagpapasuspindi ho dyan sa sa Sergeant at Arms. Independent ho yan, independent institution ho yung Senado pinanghihimasukan. Wala na hong demokrasya. Anong demokrasya? Demokrasya dyan. Disgrasya. Disgrasya ho ang sapagkat ho yung away ang utang. Ang away ho talaga dyan sa Senado, walang iba ho sa wala na ho ibang maituturo. Dahil nga ho dyan sa ginagawa gagawin ho ng Blue Ribbon Committee na yan. Yan ho Blue Ribbon Committee, yan ho ang pinakapuntirya ho dyan Kumbaga, yan ho yung pinaka-masingan ho dyan. Ano ba yan? Anong klaseng masingan Caliber 30 US Browning ba yan? Yan hong dala-dala ko Caliber 30 US Browning machine gun. Mabigat-bigat din yung pusang galang yun. Kapag itatakbo mo talagang mga ilang talagang hihingal kayo, mabigat Yan ho, dyan sa BRC, yan ho. Ang talagang gusto nilang agawin dyan. Yan pinaka-machine gun dyan sapagkat raratratin kayo dyan lahat ng mga magnanakaw. Lalo't kilala yan na matapat sa tungkulin. Yan ho mamumuno dyan si Senador Rodante Marcoleta. Senador Ping. Senador Tito Sen. Trillanes. Sino pa yung si General Torre. Sino pa yung nasa LTO? Yung nagbayad sa ICC. Yun yung nadinibiran ng mali-malitang pera. Baka malamang. Yun yung dyan ho sa Forbes Park. Dyan sa Makati. Yung ginaho yung bodega ng pera. Baka ipasubpi na rin ho yan ng BRC. May laman pa ho kaya yun? Naubos na ka na. Isilin na ba sa malita lahat yung pera dyan? Hindi na ho amoy yan, condominium, amoy pera na Ay nako. Eto. Meron na lang hong tayong 7 minuto na lang natitira. At 7 minuto na lang natitira sa ating palatuntunan at tayo magpapaalam na. Ito ho, ang paalala ho natin. Bago tayo magwakas, bago tayo bumati, sapagkat kahapon mo, di ba Sir Alfred Bayani, hindi ho tayo nakapagbati kahapon. Shout out sa iyo, sa family mo dyan sa Nueva Ecija, no? Si Ding Grabo. Yun hong isa ho sa nagiging sentro ng isipan ng mga mamamayang Pilipino, mga kababayan ko. Ay sa halip na malinaw o ika nga ay ibulgar ang isyo tungkol ho dyan sa flood control anomalies, yung scam, ay marami mga ahensya ng gobyerno na nasa kapangyarihan na pilit na inililihis, ibinabaluktot ang batas. Kaya nga ho yan ang iba dyan, putak ng putak, low bender at
yung mga lawmaker. Sino yung mga lawmaker? Yun hong mga kongresista, yan hong mga senador, yung mga enforcer, law enforcer, NBI, DILG, yan ho ay binabaluktot ang batas upang makaiwas lamang po sa pananagutan yung mga taong sangkot na dapat ay managot sa krimen na kanilang ginawa. O sa halip na ika nga ilitaw yung katotohanan, sapagkat may direktiba ho, ang sabi ho ng Pangulong Marcos, ilitaw ninyong totoo, yung katotohanan. Ito ho, pero pinipilit na ipinagtatanggol ang mali. Hindi ho ba magkasalungat ho yun? Hindi ho ba? Magkasalungat. Nasa pamamagitan nga ng pagbaluktot o pag-divert ng mga isyo para lamang mapagtakpan yung mga tiwaling mga opisyal na tinatawag nga rin Senador Marcoleta na mga yung sindikato sa gobyerno na nakakurbata, nagnanakaw ng walang takip sa mukha at nakabarong Tagalog, nagnanakaw ng tanghaling tapat, ay pinagtatakpan ho ninyo. Yun. Kapag ang taong nangunguna sa pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na yung DOJ, yan hong ombudsman, yan hong Philippine National Police, DILG, at maging ang punong ehekutibo ay meron hong ay ginagamit ho para ginagamit ang kanilang kapangyarihan para pagtakpan yung totoong nangyayari. Yan hong kapulastugan, yan hong kamalawakang pagnanakaw sa kabanang bayan. Paano mananaig ang accountability dito? Paano mananaig ang accountability, yung pananagutan kung pagtatakpan lamang ninyo? Lalong-lalo na yung nagbubulgar ng nung mga katiwaliin ay siya pang ninyong ginigipit. Ika nga ay dapat kayong mga law enforcer, hindi dapat naman kayo magiging law bender sapagkat wag na ninyong gayahin yung dalawang personalidad na siyang pasimuno ng law bender at saka law changer. Ganun ba? Eto, hindi pa yan ho, hindi ho ba yan ang dahilan kung bakit ho wasak na wasak ang tiwala ng mga mamamayan sa inyo, mga opisyal, mga inihalal, mga tinatawag na public trust. Yan ho. Eto, wala na ho ba kaming magagawa para ho sagtaan ho yung inyong kabaluktutan ho dyan? Hindi pa ho nagdidesisyon taong bayan sapagkat alam na this. Bagaman kami nababahala sa inyong pambabaluktot sa mga batas, aanihin din ho niyan sapagkat ika nga ang kapangyarihan ay meron ding katapusan. Well, babati na tayo mga kaibigan ko. Binabati ko yung mga patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan, lalong-lalo sa ibang bansa, si Ma'am Josephine Makapagal ng Anaheim, California, si Farah Gagarani ng Canada, si Wendelin Reyes, Lord Isadicon ng dyan ho sa US, at Engineer Apostol classmate ko ito mga batchmate ko ito, si Esperidion Ligayada, Danilo Lagahit, Wilfredo Gutierrez, at Anasio Briones at sa kanyang asawang Sibing, sina Sioderle Permalino, Miriam Barbosa, si Josefina Cabinta Ramos, Catherine Hamis, Wilma Cabantog, Nancy Roma, Evelyn Lantong, Merilo Octaviano Luz Mainit, Paterno at Sinaida Gahonera, at yung aming advisor ho sa Bukidnon National School of Home Industries, Ebon Katli, si Ma'am Rose Kalikaran, Healthy Magbanwa,
Sir Autida at Sir Permalino. Sa Sibuyan Romblon naman, dyan ho sa aking lugar ang aming mayor sa Kayukan Sibuyan Romblon, si Mayor Greg Ramos. Sa San Fernando, Nanding Marine, sa Magdiwang Noel Joseph pa rin, sa aming Lone District Congressman Budoy Madruna, aming Gobernador Trina Permalo Fabic, at yan naman sa aming barangay Danao, sa Kahiyungan Romblon, aming barangay officials, ang barangay chairman Greg Villanueva. Ang mga kagawad, sina Lydia Marasigan, Henry Regala, Roger Ragot, ang aking pamangkin na si Raymond Galindo, Jetty Ibabaw, Arnel Rotonel, Secretary naman nila, ay si Evelyn Formanis, Treasurer Neresa Maron, ang kanilang bookkeeper ay si Vanessa Mera. Sa Ramiro family around the world, shout out po sa inyong lahat. Si Ding Grabo, dyan ho sa Plaridel, Bulacan. Sir Alfred Bayani ng Nueva Ecija, at yung aming publisher dyan ho sa Diario Casado at CEO ng TBS RMN News, Diario na TV pa. Alan Bordios, anchorman naman namin si Arnold Namuco, News Director. Maraming salamat to mga kababayan kong Palawenyo. At sa lahat ng mga kababayan ko sa buong universe, bukas na muli ho at antabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines ho. At sa ngalan ng ating mga magigiting na nakasama sa ating palatuntulang ito, sina Tech Aaron Tecleo, sa ating news director, sa ating program director naman, sa news director natin, si Rose Dingding, program director Sir Jeff Balahonda, sa ating station manager Ronnie Dave Abiles, at ang station general manager Ma'am Niyomi Cascara. Ang inyong lingkod, yours truly, Son Robert Ramiro. Kaya ang tawag namin sa iyo